Okay mga tol, pag-usapan natin bakit daw kasama si Sean Gibbons dito sa Korean boxer. Isa lang ibig sabihin niyan mga tol, siyempre, isa si Sean Gibbons sa mga nag-asikaso din diyan sa laban. Lalo na madikit din si Sir Sean Gibbons sa kampo ni na Oya Inoue. Madikit din si Sean Gibbons sa manager nitong si Korean boxer. Kaya nandiyan si Sean Gibbons kasi maimpluwensya yan eh. Kasama din yan sa mga nag-negotiate para magbigay ng kapalit ni Sam Goodman at ito nga si Kim ang napili. Kaya kasi sinasabi ko mga tol, kapag hindi umalis si Cuadro Alas sa kampo ni Sir Sean Gibbons, matik na yan, matagal nang naikas ang Inoue versus Casimero. Kasi sa boxing, kailangan mo ng malakas na kapit. Kailangan mo talaga ng kasangga para makakuha ka ng big fight. Maraming fans din ang nagsasabi na kahit wala daw si Sean Gibbons sa poder ni Cuadro Alas, malaki naman daw ang kinikita nila. Kasi nga daw walang kahati si Cuadro Alas. Buong buo na ang kinikita niya, mapupunta sa kanya sa kapatid na si Jason. So masasabi ko diyan mga tol, kahit sinong boksingero mga tol, may porsyento talaga kung sino ang nagbibigay sa ng laban. Hindi pwedeng lahat mapupunta sa boxer. May kontrata naman yan mga tol, kunwari, kukunin kitang boxer, hanapan kita ng kalaban, pero 30% ng kita mo mapupunta sa akin. Parang ganun, may kontrata yan. Maliban na lang kung walang kontrata, tapos kinakaltasan ka ng pera, di mo alam kung magkano kinakaltas sa'yo, yun ang masama. Kailangan kasi may kontrata sa boxer at saka manager o kaya yung matchmaker. Ang kagandahan kasi kapag malakas yung kapit mo, lalo sa promoter mo, mabibigyan ka ng malalaking laban. Si Casimero kung hawak pa ni Sean Gibbons, sigurado ako na hindi si Marlon Tapales ang tinapat kay Murodjon Akmadaliev. 100% si Casimero dapat ang lalaban kay Akmadaliev. Kasi kapag nakuha ni Casimero ang belt kay Akmadaliev, yun ang susi para ilaban nila kay The Monster Inoue. Yun sana ang magandang mangyari doon. Pero nawala kasi si Casimero kay MP Promotion. Kaya yung mga nakarang laban ni Cuadro Alas, wala na sa ranking. Ang tingin ko, ang pinakamalakas na nakalaban ni Casimero mula nung umalis sa MP, itong si Nitimboa Pilipos. Si Casimero may skill, may lakas, at talagang tiwala ko sa tigas niya. Kaya niyang makipagbalagbagan kay Naoya Inoue. Kaya niyang sumabay. Kahit sabihin natin na magaling si Inoue, mabilis. Hindi kasi importante doon kung mananalo pa si Casimero kay Inoue. Ang importante doon, napagbigyan si Casimero na ikas ang laban kay Inoue. Kung ma-upset niya sana si Inoue, napakalaking bagay. Kung matalo naman, malaki pang kinita, nabigyan ng opportunity, wala sanang panghihinayang mga tol. Pero sabi nga nila, milyon-milyon din ang kinikita ni Cuadro Alas sa mga nakarang laban niya. Ang problema kasi dito, hindi natin alam yung eksaktong kinikita ni Cuadro Alas. Ayon din sa isang trusted source natin mga tol, ang plano dito, kapag daw nagbakante na itong si Inoue ng mga titulo, matik na agad na si Wonderboy Martin ang ilalaban nila. Ganon din si Marlon Tapales mga tol. Si Tapales din ang lalaban sa mga bakanteng belt sa super bantamweight. So kung makahanap po si Cuadro Alas ng promoter, malupit na promoter, pwede rin siyang makisali sa mga bakanteng titulo. Kaya ang kailangan ni Cuadro Alas ngayon, promoter na kayang ikas ang laban sa mabibigat din na pangalan. Okay mga tol, hanggang sa muling update natin.